100 congressmen na yan. Eh, ano yan? It's achievable. Baka hindi lang yan na ma-achieve. Magugulat kayo. Sabi yung basic yung less than 5 na yun based on your informal discussions. Hindi lang. Based on information. So, hindi naman sir, baka sabihin pinasasakay lang kayo or dahil kayo kausap. No. By this time, alam ko na rin naman mag-estima kung sino yung para kanino. Yung tipong pitpita na, natural ngayon, medyo pag nasisinghot nila na firmly in control pa, talagang gumigit-na-gitna muna yung iba. Pero pagka nagbago ihip ng hangin, may mga taong naamoy yung gano'n eh. So once na makarating dito sa Senate, yung impeachment complaint, you're confident? Oo. Talagang without a doubt, masisentensyahan yan. Yun ang worry nila, kaya gusto nila sa House. Kaya gusto nilang iipitin sa House. So yun yan. Kaya kita mo, no? Ginawa na nilang lahat, sinabi na nila ang lahat, pero hindi nila hinarap yung issue. Si Las Cañas, pulis yan eh. Testigo siya. Eyewitness siya doon sa krimen na specifics. Ito na nga, yung kay Jun Pala at kay Fred Soto. Murder yan. Conspiracy to murder. That's a capital offense. High crimes yan. So, yan yung kailangan nating pag-usapan. How will it stand sa court, sir? Yung tungkol dun sa issue ng patayan o DDS. Mayor naman siya. Okay. Unang-una, wala sa saligang batas na sinasabing ang impeachment complaint lang ay base sa mga acts dun sa position niya na hinahawakan. Walang ganun sa saligang batas. At itong impeachment complaint na final ni Congressman Alejano, maraming acts dito na or offenses or allegations habang presidente si President Duterte. Yung crimes against humanity, itong violations ng SALN and graft and corruption, and yung bribery, yung pagsusuhol sa pulis para pumatay, habang presidente siya nito. At mabibigat ito lahat. So yung SALN related to the bank account? Yes. Hindi niya, And properties na hindi niya dinideclare until now. As president. So continuing offense yan. So yung other DDS member na willing na mag-surface at magsalita, saan na sila magsasalita? Titignan natin. Pero Baka part yan ng mga intervening events na sinasabi natin. Baka lang. before the resumption ng session. Baka. Nadagdagan na ba, sir? Or ganun pa rin yung bilang? Ganun pa rin, pero nga as days go by, lalabas yan mas maraming may enganyong lumabas pag nakita nilang naglalabasan na. Kasi in the end, may ipit sila eh. 'Di ba? Inutusan sila nitong tao na ito, tapos ngayon sila yung maiipit kasi sila yung kumalabit ng gatilyo. Pero based naman sa batas, sa jurisprudence, yung mastermind siya yung most guilty and pwede sila maging rito, testigo. So what do you say to yung lumalabas na comments from their side na very eager si Robredo to become guilty? Ano yan? Attack daw sabi, no less than the president. Mga political diversions yan. They need to demonize the vice president para para ma-divert yung attention ng tao. But alam ng taong bayan yan na wala nang ginagawa si Vice President Robredo na to provoke yung ganitong mga allegations against her. Wala siyang ginagawang ganyan. She's just quietly doing her job. Nagre-reach out sa mga nangangailangan sa lipunan at bino-voice out niya yung mga hindi magagandang nangyayari sa ating bansa. So, hindi mo masasabing
ano yan, acts of betrayal of public trust or magi-indicate na atat siyang maging presidente. Kung kilala niyong personal si Vice President Robredo, that's the last thing na ma-accuse niya sa kanya. Ako personally, last time ko nakita si Vice President Robredo nung kampanya noong 2016. At nakita ko yun. Kaya nga mahirap na kalaban dahil wala kang maibato eh. Disenteng tao, mabait na tao. At alam mong hindi siya ambisyosa. So, kaya hindi mo makalaban ng diretso. Sir, yung pong pag-defend yung fake VP and yung impeachment moves mo, some of Duterte's allies have the impression that you're colluding with or you're working with LP to oust the president. How do you try to dispel that? Hindi. Kaya nga, sinayad ko yung track record namin, ano. Alam niyo, nung unang lumabas kami nung Oakwood, ganyan din yung tanong, sino ba nasa likod nito mga opisyal na ito? Nung lumabas kami laban kay Vice President Binay, sino nasa likod nito? Wala pong nasa likod. Ako lang inasa harap. Ngayon, if you can't deal with the guy in front of you, that's your problem. Huwag ka na maghanap doon sa likod kasi ako yung nakatindig dito sa harap mo. Di ba? Kaya yun yung, basically that's the story of our lives. Palaging tinatanong sino nasa likod. Pero kung kilala nyo yung grupo, alam nyo na gumagawa kami ng mga ganitong bagay base sa aming paniniwala at paninindigan. Yan po. And ito, no, para lang dun sa mga, may kasabihan kami sa PMA, may kami dyan, tradition. Hindi ko nakausap o kinausap ko sino man, si Vice President man o sa kampo niya, para pagplanuhan itong impeachment na to. So, all right yan. Sir, can you give a comment dun sa sinabi ni Pangulong Duterte that he can't do anything dun sa mga plano ng China to establish facilities sa Panatag Shore? And doing the address inyo, sabi niya kay Congressman Alejandro, mauna na lang siya na makipaglaban sa Chinese forces. If you want. Okay nga. Well, unang-una, yung sinabi niya na yon, yan yung sinasabi namin na dereliction of duty. Kasi sinumpaan niya na ipaglaban ang teritoryo ng paglaban at proteksyonan ang teritoryo ng bansa at ang interest ng ating bansa. So, yan yung culpable violation of the Constitution. Nanggaling na mismo sa kanyang bibig. So, yan yung masasabi ko dyan. Precisely why i-include namin yan sa impeachment complaint. Ngayon, doon sa sinabi niya na mauna na lang si Congressman Alejandro, inaccept nga yung hamon niya eh. Kaso hinihiram ni Congressman Alejandro yung kanyang jet ski. At baka kinakalawang na raw. Pumaalala ninyo, yung jet ski na yan, pinangako ni President Duterte yan na para daw ipaglaban yung kanyang bansa ay kahit mag-jet ski siya papunta ron sa Spratly. Pero apparently, nagkalimutan na. Di ba? Ngayon, ako'y nasa serbisyo pa, ay pinaglaban namin yan. At pinoteksyonan niyang mga lugar na yan, yung Benham Rise na yan, Scarborough na yan, nagpatrolya kami dyan, at may nahuli kaming surveillance vessel ng China just to show na ginagampanan namin yung aming mandato nung panahon na sundalo kami. Di ba? So, I believe nag-file pa ng diplomatic protest yan nung nakahuli kami ng surveillance vessel at si dating Presidente Erap Estrada yung nag-ayos nun. Ano? Yung sigalit na yun. Tsaka si Secretary Siaso. Sir, yung administration has been saying about destabilization against it, and then it's being denied by LP, it's being denied by Vice President Robredo and some other opposition politicians. So, saan ba nanggaling, sir, yung destabilization? Nasa isipan ng mga propagandist ng Duterte administration. Dahil sabi na mismo ng DND, ng AFP, walang destabilization, walang recruitment. Sabi rin mismo ni President Duterte, doon sa kanyang talumpati, wala naman daw destabilization, politika lang.
Kaso kailangan nilang magsabi ng ganon para nga ma-divert yung attention at malihis yung attention ng mga kababayan natin. Sir, balikan ko lang yung Benham Rice. May final kayong resolution, no? Meron bang commitment yung Senate leaders to prove it during the break? Kasi pag balik nyo ng May, medyo lumagpas na yung issue or lumipas na. Hindi ko pa na-check kung nag-set na ng schedule si Senator Honasan. Pero as far as the Senate is concerned, pwede mag-conduct ng committee hearings during the break. Antayin na lang natin yung kung So kailan. may refer na sir doon, defense. Yes, na-refer na. Were you expecting na magkakandak ng hearing during the break? Kasi di ba time is of the essence? Well, prerogative ni Senator Honasan yan. But he gave me the assurance na he would be conducting a hearing about it. And I believe Senator Honasan would be an objective chairman pagka kinandak yan. So saan pagkatawag na? DND, DFA? Yes, lahat ng kailangang ipapatawag natin. Sir, pwedeng another topic lang. Yes. Si Bato, na nanawagan niya sa cybercrime experts to help foil transactions in Bilibid. Diba, mga drug transactions coming out of Bilibid. Di ba sir, parang sinabi nila before na nalinis na nila yung Bilibid. Tapos ngayon, yung mga ganito pang panawagan. Yun na nga eh. Sinabi na nila na si Senator Laila De Lima daw yung drug queen o naipakulong na nila, nilagay na nila yung Special Action Force, nagre-reforma na raw sila sa Bilibid. Pero pagtanungin mo, bakit wala pa rin tayong drug lord na uhuli? At bakit may mga transaksyon pa rin nang gagaling sa Bilibid? So, doon mo nga masasabi na talagang magaling lang sa postura at sa propaganda. Pero sa gaba, wala pa rin. Sir, at first it was Senator De Lima, then it is now the VP. They're trying to establish something against the VP. Would you know if sino pa ang kasunod after the VP? Meron ba kayong informasyon? Lahat talaga, no? Lahat ng kaaway nila sa politika, talagang hinaharas nila. Kaya nga, kami lang ni Congressman Alejano ay pinapakita namin na kahit mangharas kayo, ay hindi lahat matatakot, hindi lahat matitinag. So hopefully, magkaroon din ng tibay ng paninindigan yung mga ibang political opposition para tumindig para sa tama. So ginagawa nila yan, merong mga legal team silang ina-assemble para gumawa ng kaso, mag-imbento ng mga kaso kahit kani-kanino. At ito na nga, impeachment complaint. Kahit wala ka talagang ka-basis kay Vice President Robredo, gagawan mo Di ba? Kay Senator De Lima nga, nagawa nila ng drug charge kahit walang droga, walang nakuha. Ang testigo lang ng mga nakakulong sa Bilibid. So, pwede nilang gawin lahat yan. At yun ang gusto nila mangyari para matakot yung mga prospective political opposition from standing up. Okay? Thank you.